Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ang muli sa Idol sa Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung nasa Great Tribulation ka ba ngayon. At ang Bible verse naman natin ngayong araw ay Matthew chapter 24 verse 21. Sasabi dito na, "For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be." Sinasabi sa Great Tribulation ay isang panahon ng matinding pagdurusa at pagsubok. Iba-iba man ang interpretasyon ng mga scholars at manampalataya dito, merong isa lamang malinaw na sinabi ni Jesus na darating ang isang panahon na tila walang kapantay na paghihirap sa kasaysayan ng mundo. Pero habang binabasa natin ito, wag nating kalimutan ang layunin ng Diyos ay hindi tayo sirain kundi pupugin. At ang una namang interpretive option ay ang past. May mga naniniwala na ito ay tumutukoy sa intense na persecution noong early church days. Yung mga panahon na ang mga Kristiyano ay hinuhuli, kinukulong, sinusunog, pinapatay at pinapatahimik. Sa mga ganitong pagkakataon ay they still chose to follow Christ. At kahit buhay pa ang kapalit nila, hindi sila bumibitaw sa kanilang pinanghawakan, sa kanilang panampalataya. Kalawa, interpretive option ay ang present. May iba naman ang paniniwala na ang Great Tribulation ay nangyayari ngayon, in every generation. Yung iba sa atin ay dumadaan sa sariling pagsubok, broken families, financial struggles, sickness, rejection, all loss. Minsan tuloy tayong napapatanong kung Lord, nasaan ka ba? Bakit ba ako nakakaranas nito? Pero kapatid, tandaan natin na kasama mo siya. Palagi kasama mo ng Diyos sa bawat sandali ng iyong paghihirap. Dalawa ay ang sumunod naman ay interpretive option. Number 3 is future. At syempre meron din nagsasabi na ito ay tungkol sa future o isang global suffering bago ang pagbabalik ni Kristo. Pero ano man ang ating pananaw, isang bagay ang tiyak. God remains sovereign. Hindi siya nawawala, hindi siya tutulog at hindi siya nagkukulang. At para naman sa ating teaching ngayong araw, ay unang-una, suffering is not without a purpose. Hindi sayang ang ating paghihirap dahil lahat ng sakit na pinagdadaan natin ay may purpose o may layunin. Hindi lamang natin ito maintindihan ngayon, pero darating ang araw na masasabi natin kung ano ang purpose ng paghihirap natin ngayon. Dalawa ay suffering unites us with Christ. Kapag ikaw ay nasasaktan, alalahanin lamang natin na si Kristo ang mismo unang nasaktan para sa atin, ang nagsikripisyo para sa ating lahat, para mabayaran ang ating mga kasalanan. At sa bawat sugat ng ating puso, nandiyan si Kristo kasama natin. Tatlo ay suffering achieves for us an eternal glory. Ang paghihirap natin ngayon ay hindi permanente na tanikala. Ito ay daan patungo sa kaluwalhatian na hindi pa natin nakikita. Pero ito ay tiyak na naghihintay para sa atin. At para naman sa ating application ngayong araw ay una-una, consider suffering pure joy. Tayo man ay nakakaranas ng paghihirap, pero kung tayo na may pinagpapalatayaan, tayo ay may dahilan. At alam natin na may dahilan ang lahat ng ito. Matututunan natin ngumiti kahit tayo ay nakakaranas ng pagsubok, kagaya ng sinasabi si James chapter 1 verse 2. Count it all joy when ye fall into diverse temptations, dahil alam natin may ginagawa ang Diyos o may plano ang Diyos para sa atin. Kalawa ay participate in Christ's suffering. Huwag natin ikahiya ang pagsubok natin. Dapat ito ay yakapin natin dahil sa bawat hirap natin dinadanas ay mas lalo tayong nagiging kawangis ni Kristo. Kaya mga kapatid, ito na lamang kaimportante na malaman natin kung anong tribulation at malaman natin na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagsubok natin pagdadaanan, at lahat ng ito ay may purpose. Kaya di ganito tapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.